ka na bang maputukan? Kung oo, ito na ang sagot. Kasi dito, walang putok. Pero sure ball ang kitaan. Oo, pwede pang umabot ng up to 1 month. Oo, ang shelf life bago masira. Bongga, di ba? Habang ang mag-aama ko ay naliligo sa labas, nilagyan ko na ng 1 cup na tubig at half cup na cornstarch ang pinakulaan kong munggo. Oo, tapos haluin lang. Nababad ko na yan overnight, kaya hindi na aksayado sa tubig, gas at oras. Sinubukan ko siyang durugin. Oo, gamit ang sandok tulad nung dati ko nakagawian. Kaya lang, ang tagal. Di na kaya ng braso ko, madalas na kasing ngalay. Kaya sinalin ko na lang sa durable large blender grinder, yung munggo mixture natin kasi para mas maging smooth ang texture at para mas mapabilis ang gawain. Sa main page nga pala mabibili yung blender grinder na ginamit ko. Oo, dun sa Foodie Bar, sa main page. Oo, kung saan ako lagi naglalay. Pagkatapos sa blender ng munggo mixture, isalin ulit natin sa pinaglutoang kawa kanina. Oo, para iwas hugasin. Haluin lang. Maglagay naman tayo ng mga 3/4 cup ng condensed milk. At kapag lumapot na ang texture, tsaka ilagay ang 1 cup ng skimmed milk powder at patuloy lang na haluin hanggang lumapot at madissolve ang skimmed milk powder at tsaka itabi pansamantala. Isalin sa food grinder ang binabad sa tubig na half cup munggo. Lagyan ng 3/4 cup ng tubig gradually hanggang sa madurog smoothly ang munggo. Nagets nyo ba? Basta yun na yun. Magsalang ng frying pan at lagyan ng margarine. Depende sa dami ng gusto mo. Oo. Kapag lusaw na ang margarine, isalin ng munggo mixture. Haluin at lagyan unti-unti ng 1.5 cups ng tubig. Oo. At patuloy na lutuin hanggang sa lumapot ng bahagya at itabi. Oo, itabi agad. Sa isang malaking lalagyan, maglagay tayo ng 3 cups glutinous rice flour at ang munggo mixture. Maglagay ng kalahati hanggang 3/4 cup ng tubig dun mismo sa kawaling pinaglutuan para masimot. Oo. Tapos haluin at masahin lang. Kapag dough texture na, maglagay na ng 1/4 cup ng cornstarch o kaya kung wala kang cornstarch, pwede naman yung mismong glutinous rice flour na lang ang idagdag mo. Oo. Diretso lang sa pagmasa hanggang makuha ang texture na gusto. Magpahid ng mantika sa tray at sa pang-scoop at sa kamay. Kumuha ng munggo dough at i-flat. Sunod naman ay kumuha ng 1 teaspoon ng munggo filling o kaya kalahating kutsara, ganon, pwede rin tansya-tansya, at ilapat sa munggo dough. Tsaka ipalaman, bilugin lang at ipagulong sa sesame seeds. Sunod ay bilugin sa kamay para mas kumapit ang linga sa dough. Ulitin lang ito hanggang sa matapos. Madami pala akong ginawa nito. Oo, kasi para mas makatipid at makapag-stock sa rep. Dumating rin kasi mga kapatid ko para tumulong sa pagbabalot ng mga order sa amin para makapag-uwi rin sila. Bago ako matapos mag-assemble, may mga chikiting akong pumapapak na ng munggo filling natin. Kaya sabi sa inyo, masarap yan Oo. Nasa 50 pesos ang magagawa sa recipe na to. Kung busog sa palaman ang gagawin mo rin. Gumamit ako ng gantong plastic at sealer para ma-stock ko sa freezer ang soft butche. At para mas tumagal siya hanggang 1 buwan, di ba bongga tagal? O basta sa freezer. Bali 6 pieces ang laman kada isang balot. Para maiwasan pala ang pag-crack ng dough, mas kapalan nyo na lang. Oo, kasi yung sa akin ay ninipisan ko lang since hindi ko tinimplahan ng kahit anong panlasa yung dough. Kaya dinamihan ko yung palaman. Pagkatapos balutin, nilagay ko na sa freezer lahat kasi para mai-stock. Oo, para ma-stock kami butche tuwing nag-crave kami sa butche ng Chowking. Mas tipid kasi ganito. Oo, pag-order kasi kamahal, 300 plus 12 piraso. Oo. Sa hindi masyadong mainit na mantika, i-deep fry na natin ang homemade soft butche natin. Oo. Kailangan mahina lang apoy kung gusto nyo super lambot ng dough. Pero pwede nyo pa rin lutuin to sa malakas na apoy kasi nasubukan ko na at malambot pa rin ang outcome ng dough. Mas malalasahan mo lang yung pagkatosta ng linga. Ang sarap pa din. Marami na akong nagawang homemade na butche na recipe na iba-ibang timpla. Pero ito lang yung version na pati yung dough ay hinaluan ko ng munggo, kaya pati yung dough may pagka-green pero tumatagal ang lambot. Para naman sa listahan ng recipe at costing, nasa dulo ng video pagkatapos ng taste test. Ito na yun, kasunod lang. Para sa mas marami pang negosyo recipe na malaki ang kitaan pero maliit ang puhunan, bisitahin lang ang ating YT channels, Foodie Bar, Chef Eden at Halo Mix. Ako po si Eden, ang nagsasabing, bahala kayo sa buhay nyo. Oo. Sige na, goodbye, good luck. Love you.